Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 10 to 16, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataban ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading to ha. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon hindi sa'yo. Basta palagi yung tatandaan ng general reading is hindi po personal reading. Okay? Energy reading tayo, Virgo. Kuha tayo ng angel number mo for this week. Your energy. Ito kasi lumabas no? Tingnan natin. Pero kasi, hindi ko siya hinulog. Ito, kuhanin natin. No? Ooh! Basta. Meron kang, sabi ka, arte mo talaga ate, no? Meron kang 10, 24, 32, 34, and 8. Virgo, Sagittarius, Leo, Pisces, and Aries. Okay. By this week, anito yung situation of thinking. No, may mga bagay ka na iniisip, siguro hando yung point, may mga bagay ka na may hando yung main concern mo dun sa bagay na yon. May mga bagay ka na iniisip na nagiging concern ka, o may mga bagay na pwede rin kasi ito na may mga bagay ka na nire-review, nagkakaroon ka ng mga reflection sa mga bagay na sitwasyon sa nakaraan o mga bagay na nangyayari sa nakaraan o mga ginagawa mo. No, pwedeng na doon sa point na yun. Andun din yung point na syempre you want to achieve yung bagay na yun, or you want to end, or gusto mo siyang matapos in a good way, in a nice way. Pwedeng na doon sa point na yun, no? Sa iba naman sa inyo is ano yung point na pwede kasi ito is makaka-receive ka lang ng news, communication, o yung tao na magkakaroon ka ng connection or commitment. Pwedeng lahat doon sa point na yun, Hindi naman kasi lahat to, but still, handin yung warning. May mga bigla ang magaganap o mangyayari. Pwedeng kukonek lang sa sayo kasi ganun yung sitwasyon niya, ha? Ayaw kayong masyadong kasi energy reading tayo There's an accident. Merong ako nakikita na doctor, hospital, check-up, or maintenance maybe sa iba, nando sa point na yon. Sa iba dito is may surgery. Basta may mga connected doon. No, ako nakikita dito. Baka naman may tao dito na need talaga yun ng support mo kasi meron siya pinagdadaanan na painful situation, gano'n na sinasabi, no? Pwedeng nando sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is pwedeng may tao na ko-connect sa inyo na ganun yung pinagdaanan niya. Or baka naman merong tao na connected sa inyo, hindi mo napapansin na may pinagdaanan siya na painful situation, diba? Pwedeng na sa point na yun. Mag-ingat na lang kayo sa mga matatalim na bagay, matutulis na bagay, na pwede kayo masugatan, baka mahiwa ka, masugatan ka, magkadugo ka, iba sa inyo may sakit kayo sa Sino may sakit sa puso? May mga sakit kayo sa puso or bandang dibdib or handun yung point na may tao na makakarinig ka sa kanya ng hindi maganda salita. Pwedeng na doon sa point. Or ikaw ito sa kanya, ha? Vice versa. There's an harvesting situation, ako na nakita sa'yo, na marireceive mo. Ibig sabihin, kung ano yung ipinula mo, o ano yung ginagawa mo, o ano yung ginawa mo in the past, yun yung ma-harvest mo. Yun yung aanihin mo. Diba sabi nga nila, what goes around, comes around. Kaya kung mabuti ang ginawa mo, big blessing kami. Pero kung may ginawa ka na something na hindi good, or medyo, basta alam mo naman siguro yun, pero hindi ko alam kung ano ibibigay sa'yo. Diba?
Yun ang sabi. Basta there's an harvesting situation. Andito rin yung sitwasyon na there's a ano yun? Parang handi yung inspirations or inspired ka maybe or nai-inspired ka or may mga ini-imagine sa iba, no? Pwedeng nahando sa point ngayon. May mga ini-imagine ka daw na situation or hando yung point na may mga papuri o pasasalamat, maybe. Vice versa. Ako nakita may mga kasiyahan, also may mga love situation, pwede makaka-receive ka ng love, tulong, pagmamahal, or ikaw ito sa kanya. Andun yung point of money. Siguro when it comes to a hardship situation pagdating sa money, is this time mas magiging okay siya this time. Pero magiging okay siya for a while. Pero sana hindi lahat. Pero maano mo naman yan eh. Basta kaya mo lang siya i-manage kasi mangyayari siya muli. Ang nakita ko, mapifix siya tapos mangyayari muli. Pero yung iba dito, may blessing na darating. Pero mangyayari muli. Basta control and balance lang ha. At least warningan ko na kayo ha para mas maging aware kayo. No? Pero may blessing na darating sa'yo. Kasi may nakita ko sa'yo na gain of wealth, abundance is coming. Iba't ito may mga pag-uusapan kayo related to a negosyo, finances, pera, or business. Pwedeng na doon sa point na yun. Or may mga dealing situation maybe sa iba. May end of situation happening to your life. Maraming klase ibig sabihin ng ending ha. Tapos ka na magpaaral, tapos ka na sa utang na ganito, tapos mo na ayusin to, tapos mo na yung ganyan, ganon. And also, there's a loss situation. Marami rin ang klase ng loss. Ha? Kaya wag kayo masyadong maano kasi marami kayong energy sa mundong ito. Pwedeng loss of money kasi nga sabi ko may blessing pero mangyayari muli yung nakaraan. Ibig sabihin may gagastusan ka or may maglalabas ka talaga ng pera, pwedeng nahando sa point na yon. Sa iba sinyo, loss of hope, loss of trust, loss of something, loss of someone, pwede mga pet if you have, o kaya is basta mga there's a loss situation, loss of valuable things, o kaya is kung ano mang loss yan. Mga ganun sitwasyon. No, and nandito rin yung point na may sakit. Mag-ingat talaga kayo pagdating sa sakit kasi may illness ako na nakikita sa inyo. Pwede rin kasi is yung sinasabi ko na maintenance or may taon talaga na kailangan na talaga ng maintenance. Or mag-ingat na lang din kayo. Pwedeng sakit sa bulsa rin, no? Kasi baka yun nga sabi ko baka may darating tapos lalabas din, di ba? Basta control lang. And then also, basta may illness, baka magkasakit o may sakit o mas ingat talaga kayo sa health issue nyo. Ang nakikita ko rin dito, may mga oras, panahon, pagkakataon na nasasayang. Hindi ko alam in what way, kung bakit nasa bahay ka lang ba, wala ka bang trabaho, or may mga bagay ka na pinagpapaliban, pwedeng na, o rest day ka, pwedeng na doon sa point na yun, or holiday, no? Kaya ako nakikita yung ganun. Well, hindi naman siya sayang actually, pero parang natulog kasi yung situation, ano? Pwedeng na doon sa point na yun, or maybe have a vacation, kaya ganun na nakita ko, di ba? Yun na nakita ko sa iba. So, yung tingnan natin na yung angels numbers. 88, o diba? Abundance is coming. And also we have the 88, your willpower, and the 99 is the releasing, and 05. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers. Tandaan mo, yun yung angels numbers mo. Ibig sabihin, yung angels mo is trying to connect sa'yo. Kaya kung meron kayong nakikita mga repeating numbers, mag-google lang kayo o kaya mag-YouTube kayo, nandiyan makikita mo yun kasi yung angels mo is gusto niya connect sa'yo at may gusto siyang sabihin na message sa'yo, no? Yan. 888, also abundance yan, di ba? 18, also the 99. O, ito mo, ang galing, oh. 999, di ba? 888, kompleto. As in, kompleto. Ibig sabihin, di sa material gain, ano yan, abundance yan. Ito, 9 to, di ba? Di ba, ito, 9 tatlo siya, kulang siya ng 9. Pero pag pinisa mo ito, meron ka ng 4 na 9. No? So, 5 pa nga, actually. Di ba? Ibig sabihin is the new beginning and the abundance. Kumbaga na doon yung point of accomplishment situation kasi you have also the 999 is the releasing and the fruition. Ibig sabihin, fulfillment yon. Ibig sabihin, may fulfillment kami sa buhay mo. Success, wealth. Tulad ng sabi ko, di ba, the 99 also is the what goes around comes around. Tatandaan nyo ha, hindi masamang maging mabuti. Pero wag naman din labis. No? Pero kung gagawa ka ng tama, mas good yon, mas better yon kay universe.
Yan, you have a willpower, may mga achievement, success, ako na nakikita sa'yo, and nandito yung also the 5-5 is the completion, di ba? Puro completion yan, no? Di ba? Handun yung point of inspire action, intuition, mas magiging enlighten yung intuition mo. Yan, magkakaroon ng mga socializing situation. Yan, there's a flow of something emotions, pwedeng abundance, happiness, or success in some aspect of it kasi maganda yung mga card mo. So, nakita ko dito, sabi ko sa'yo, may magtatapos sa'yo. Sabihin, ending in a good way sa iba. May pagre-release, ano? O, tingnan natin ang 8-8 mo. Personal power, material, and spiritual abundance. Wealth, resources, force, balance, confidence, material gain, epic romance. All that is good and pleasant in your life will multiply. Aba, panalo. San ka? Kasi 8 yan eh. As in, perfect. Angels are sending the number to reassure you of prosperity and well-being ahead. Ayan na nga. Your surroundings will treat you with admiration and respect. Use it for the greater good. O, di ba? Malakas ka sa mga angels mo, tsaka kay universe, ha? Congrats sa abundance mo na marireceive. Ang ganda ng ano mo, oh. Tama, nakita mo to kasi Prussian tea, 'di ba? Tama ha. You're destined for greatness. Oh, 'di ba? Successful yarn. Oh. May mga progressing for gain new experience, may mga new experience coming or may mga new experience ka na gagawin. Pwede na dun sa point na yun kasi inspired. Tulad sabi ko, 'di ba, dito rin inspired din yung sinabi ko, 'di ba? As in, may mga events on the cards for you, may mga darating talaga na as in, no? Na maganda. May mga excellent proposal or change is coming up. Aba, saan ka? Tingnan natin. Virgo energy. May 10 to 16. Your energy. Ano po yun, universe? Energy po niya. Okay. Okay. When it comes sa iyong energy, spider, oh. Sa energy mo, ay, baliktad naman ate. Oh, hindi ko nga nakita. Engot talaga. Okay, when it comes, ang ganda, oh. Ganda naman ang card na to, di ba? Ngayon ko lang kasi napagtanto. Matagal na to sa akin, ngayon ko lang siya, kasi ang dami kong card, kumbaga, ngayon ko lang siya nahugot. Ba't ngayon ko lang ba to ginamit? Pero ang ganda niya, oh. Alam mo, ang ganda, may blessing ka talaga, as in. May magandang mangyayari sa buhay mo. Okay, what comes sa yung energy? Sa energy mo, nandito kasi sa sitwasyon na may mga bagay ka daw na iniisip this time, no? Siguro may mga bagay ka na pinabalanse, may mga bagay ka na inaayos, may mga bagay ka na nire-resolve, pwedeng nahandong sa point na yon, ako nakikita sa iyo, o may mga bagay ka na you want to develop, pwedeng nahandong sa point na yon. Sa iba naman sa'yo, what comes to your energy, ang nakikita ko sa iyo dito is may mga time daw, sa iba kasi dito, it's more on pag-iisip, ganyan. No? Yun na nakikita ko sa iba. And then also, ang energy ng iba sa inyo is may mga time daw na parang makakaramdam ka na, siguro dahil na rin to sa pagod or dahil rin pala siya sa trabaho pala, no? Yan, kaya makakaramdam ka ng pagod na doon sa point na yon. Andun na yung point na may mga bagay ka na ina-action na very smooth. Hindi ko alam why. Parang nagiging smooth yung action mo this time. Or magiging smooth yung action mo this time. Hindi ko alam in what way or bakit, no? Sa iba sa inyo. Handun na yung point na energy ng iba sa inyo, pwedeng may mga sakit din yung iba, no? Kaya ingat na lang kayo kasi medyo naglolo kasi yung energy ng iba. Sana hindi ganun kalaki yung sakit nyo, or kung meron man, syempre tulad sabi ko,
magpa-doktor kayo, magpa-check up kayo, or kailangan niya na maintenance ha. Iba sa inyo, baka nandun yung point na mas baka may mga sipon, ubo, lagnat, masakit yung throat, lalamunan, garalgal, ano ba? Mga, sana wala kayong sakit when it comes to a thyroid, o kaya is nandun yung, basta mga throat situation, mga ganyan. No? Ingat talaga kayo, or ikaw, or someone who's connected sa'yo. Pero yung iba dito may sakit kasi, need to heal, ang nakikita ko dito ha. Yun. Sa iba sa inyo, makakaramdam kayo na parang you want to be lang, ano yun, yung parang gusto mo lang mag-relax. Siguro hindi naman siguro siya katamaran. Sa iba sa inyo, siguro gusto mo lang maging smooth yung lahat by this time. Parang hindi ka gano'ng magmamadali, o kaya is, yung action mo magiging smooth lang. Ganon ang nakita ko sa'yo. Sa iba sa inyo. Para you taking control yourself sa mga bagay-bagay. Nandun. Parating po kay Virgo. But parang nagwo-worried ka dito. Dito sa iba sa inyo, parang you're worrying something eh. Yun na nakikita ko. May mga bagay sa iba sa inyo, parang nagtitimpi o nagtitiis ka. Parang keeping feelings, parang ganun. Parating kay Virgo. Oh, okay. Ano po to, universe, parating kay Virgo? Okay. Okay, parating sa Gandara. San ka? Meron kang Meraki. Okay. Parating sa iyo. Maganda to. Okay, parating sa iyo. Ibig sabihin, there's a lack, growth, achievement. Higit pa sa hinilig mo, darating. San ka? Diba? Abundance. Sa iba dito, these are positivity, or sa iba dito may mga extension. Hindi ko alam in what way. Pwede may mga extension situation. Pwedeng nado sa point na yun. O may mga extension situation kayo. Parating din sa iyo, yes, there's a new beginning or there's a new horizon happen into your life. Andun din yung point of traveling. Pwedeng malayo o malapit. Pwedeng mapag-uusapan din or mapag-uusapan sa iba. Sa iba naman sa inyo, may mga papers and documents ako na nakikita sa iyo. Pwede may mga asikasuhin ka na papers or documents, o may marireceive ka na papers or documents, or may mga gagawin ka na connected ang papers and documents, no? Sa iba sa inyo. Ang nakikita ko rin sa inyo is may mga getting together. Ako na nakikita sa iyo. Pwedeng close relationship, family unity, reunion, or may mga surprise parties event coming. Pwedeng na doon sa point na yon, mga parating, or there's an achievement, no, sa iba. May mga achievement. Malaki man o maliit yan, but still, handun yung luck, abundance, and the good, actually ito, good karma, no, sa iba. Yun na nakikita ko. At meron ka daw mga bagong oportunidad na darating sa buhay mo, or may tatahakin ka na bagong direksyon o oportunidad sa buhay mo. Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is my coming home. Pwedeng uuwi ka ng Pilipinas, ng bansa, probinsya o kalapit baryo, or someone, no, or may pupuntahan ka. No, pwedeng na doon sa point, may mga meeting situation or getting together. Parating din sa inyo is may offering ako na nakikita dito. Ibig sabihin, may tao na either hihingi ka sa kanya ng tulong, or may tao or mag-offer ka, parang gano'n, offer or hingi ng tulong, or may tao na hihingi sa'yo ng tulong or mag-offer sa'yo, vice versa. Iba sa inyo may hinihintay daw kayo, no? Hindi ko alam in what way. Yung iba naman sa inyo is handin yung point na you don't know how to proceed. May mga bagay na gano'n.
Pwede nagdadalawang isip kayo or hindi mo na talaga alam paano mag-proceed. Kung mag-action ka or hindi, or mag-i-stay ka or mag-go ka. Or yung iba sa inyo is may mga bagay kayo na gusto mo i-discover or nagkakaroon ng options in life to decide. Pwedeng na-handle. And iba naman sa inyo is you will receive something. Pwedeng gift, kung ano mang gift yan, malaki o maliit, kung ano man yung gift na yan, pagmamahal, tulong. Or ikaw ang magbibigay nito sa isang tao. No? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Ang ganda ng ano mo. Alam mo, meron kang fulfillment and achievement situation. Yun na nakikita ko dito. Magiging smooth yung situation mo this time. Hindi ko alam what way, pero magiging smooth daw. May mga developing situation. Ako na nakikita sa'yo. Mas magiging practical ka ata this time. Or yung iba sa inyo is may mga hard work, focusing, and development. May improvement eh. May mga i-improve ka siguro. Sa iba dito, siguro may mga i-improve kayo or may mga improvement na magaganap o mangyayari sa ibang aspeto ng buhay. Yun nakikita ko dito. Iba naman sa inyo, may pag-i-improve na parang may bahay ako nakikita. Yun. Hindi ko alam kung papagawa ka ba ng bahay, magpaparenovate ka ba, nagbebenta ka ba ng bahay. Basta may bahay involved. Hindi ko alam in what way yung bahay na yun. May kakagulat, ikakasyak o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Talaga. Meron daw. Sabi. Yun. Pwedeng iyon is manggaling sa isang taong mas bata sa'yo. Isa man sila or dalawa, pwedeng yun. Basta mas bata yun sa'yo. Or ikaw ito sa kanya. Pwedeng sa news, pwedeng communication, pwedeng, basta mas bata yung nakita ko eh. Tingnan natin, dapat mong iwasan this week. Virgo. Dito sa teka lang, kuha pa ako ng ano ha. Alam mo ba, okay, kasi andito ka na sa sitwasyon mo, ibig sabihin, magkakaroon na malaki pagbabago sa'yo. Kasi may growth na mangyayari sa'yo. Ibig sabihin, yung ginagawa mo dati, or may ginawa ka dati, this time, ano na yun, may releasing na siya, may successful, may growth, tapos may pagbabago magaganap sa buhay mo. Sabi dito. Also, possibilities kasi ito, no? So, nakita ko ito. Also, ang nakita ko rin dito, may exciting opportunity ka daw eh sa buhay na darating. Hindi ko alam in why. Baka may mga exciting situation ka na mangyayari sa buhay mo. Dapat iwasan ni Virgo. Or iba sa inyo may mga babaguhin kayo. Pero hando yung magkakaroon ka na you're starting new beginning dito. Hando yung resetting din, tsaka kasi andito si Star, freedom in some aspect of your life. Ibig sabihin, mas makakahinga ka this time, sa iba sa inyo. Dapat iwasan niya this week. Ayun, no? Ayun, no? May accomplishment ka talaga. Kaya andito si 8 no? Dapat iwasan po. Okay. Virgo. Dapat mo iwasan this week. Yung situation of kung mas marami yung lalabas na pera, siguro medyo iwas ka doon. Kung may mga bibilin ka, make sure na importante yon, or make sure na be practical, no? Sinasabi dito. Iwasan mo rin, iwasan mo, lalaki. May mga rabbit ba kayo? Baka makakita ka ng butterfly. Lalaki. Hindi ko alam sino yung lalaki na to sa buhay mo. Siguro itong tao na to, baka hingi siya ng hingi sa'yo, o palahingi, o palatulong, o ay palatulong, palalambi. Sabay ganun. Naglalambing ba yung tawag doon? Ewan ko kung naglalambing sa inyo, pero pwedeng tinutulungan mo tong lalaki na to, or humingi siya sa'yo ng tulong, or tinutulungan mo siya. Pero kung sino man siyang lalaki siya, no? And then also, iwasan mo rin yung mga tao na matataas yung pride. Alam ko naman na hindi ka naman, hindi ka ganun na tao na pag ayaw naman, hindi mo naman din pinupush na rin sila, di ba? Kumbaga parang
ang nakikita ko kasi sa iba sa inyo, pag sinabi mo at hindi siya nakinig, okay, fine. Hindi mo ipagpipilitan. At least sinabi mo. Parang nandun sa point na yun, ano, sa iba. Kaya nandun yung point na nakikita ko na siguro may tao dito na magtataas ang pride or iwasan mo na lang sila, o kung ikaw yung mataas yung pride, medyo babaan mo lang din, in a level lang. O kaya naman, kung meron naman pinanggagalingan na in a good, in a nice way, why not, diba? Basta, be nice para mas makuha mo talaga si 888 in abundance. And also, iwasan mo, syempre mga tao na gagamitin ka. No? Yung mga tao, yung being materialistic or yung mga tao materialistic, alam mo yung meron na bakit kailangan pang bumili, alam mo yung hindi makontento, yung mga ganong sitwasyon, or kung ikaw ito, sana wag naman, yung mga taong magagamit, mga taong sinungaling, o yung mas marami talagang lumalabas na situation, iwasan mo syempre yung hindi, yung mas stagnant ka, ganyan, o kaya is yung mga tao na ano na mahilig mangako tapos hindi naman marunong tumupad sa pangako, or kung ikaw ito, wag mong, syempre, fix mo na lang, i-fix mo na lang yon sa nakita ko dito. Tsaka kung may mga inaalala ka o kaya hindi ka gano'n nakakatulog, kulang yung tulog mo, night shift ka, bawi-bawi lang din, ano, sa iba sa inyo. Yan, overthinking siguro hindi rin good sa nakita ko dito. Yun. And then, mapanghinaan ng loob, isa rin yun. Ganyan. Lakasan mo palagi loob mo, ha? Dito. Tingnan natin yung love. Yung mga ano, ha, disloyal person. Iwas ka sa kanila. O kung ikaw ito, iwasan mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino naman itong mga taong to. Kamusta po, love, ni Virgo this week? Iba dito, ano to? Pwedeng family, kasi andito si family. Okay, kung ikaw is single, ay, sorry. So, di ba? Na-aching talaga ako. Hindi, pigilan ko pa yan, na. Okay, kung ikaw is single, Iba dito LDR kayo, no? Pero mag-ingat ka. Kung LDR kayo, ingat ka. Kasi ang nakita ko dito may pagbabackstab. Or merong something. Pwedeng may nakakausap na yung iba sa inyo. Yes, merong ako nakita dito. Ang hindi ko lang maintindihan, is either isa o dalawa ito, ha, sa iba dito. May ano kasi secret hindi ko alam. Siguro nga bago, hindi pa gano'n na panatag yung loob ng isa't isa, pwedeng nandun sa point na yun, kaya nagkakaroon pa ng secret. Pero, huwag ka magmadali, ha. Huwag mo kakalimutan yung sarili mo palagi. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, kasi hindi kayo nag-same page. Nandun yung unhappy situation talaga, nagkaroon ng pagkokontrol ang isa sa inyo, handi yung pag-iwan din sa ere, no, sa nakita ko dito. Nagkaroon ng pagbabackstab. Hindi na rin no, LDR man kayo o talagang nahando na yung transformation at pagtahak na talaga ng bagong ng another landas yung isa sa inyo. Naari nagkaroon na rin kasi siya ng iba, no, ng ibang koneksyon. Ako nakikita kung makikipagbalikan siya sa hindi hindi ko pa nakikita dito, pero hando yung point na naguguluhan siya. Mayroon siya pinagdadaanan na medyo magulo yung life niya ngayon sa nakita ko dito. Andito rin kasi yung point na basta meron siya pinagdadaanan na medyo nahihirapan siya ngayon. Kung sino man tong nagkahiwalay na to. Nag-struggle kasi yung life na nakikita ko sa kanya. Yun. And then also, kung kayo naman is may third party relationship, oo, meron, no? Ang nakikita ko dito. Kasi handun yung secret, pagbabackstab, betrayal, pagtataksil talaga, rock bottom, situation, pagbabackstab, nandito talaga siya, no? Ako nakikita, pero minsan may mga point daw na talagang kung nag-aaway kayo, kasi nag-aaway sila,
maaring natatamaan ka lang din ano kasi nakita ko parang may pag-aaway sa side niya. Kaya kapag medyo mainit ang ulo niya, matadamay ka talaga sa init ng ulo niya. Kaya medyo patient ka na lang din. Kasi may nagsistruggle yung ano niya dito sa situation ano. Pero kaya alam ko kaya mo yan. No? Kasi nasa sayo naman to, desisyon na to. No? Yun lang nga lang, yung iba sito, hindi nyo alam kung kakaliwa ba kayo o kakanan ka na, hindi mo na rin alam. Medyo naiipit ka na rin, kumbaga na andun yung point of frustration na natatrap at nasastuck ka na rin naman dito. Pero nasa sayo to. Pero mang sabi dito, may babae na makakatulong sa'yo pagdating dito sa connection na to. Or pagdating sa sitwasyon para makalakpas ka dito. May babae daw na tutulong sa'yo. Sa iba naman sa inyo is kung wala naman third party relationship, ang nakikita ko dito, may mga time, siguro hindi ito malaki kasi wala naman kayong third party. Siguro lang handun yung point lang na ano, may mga tampuhan lang, no? Ako nakikita. O pagkairita lang, pwedeng nandun sa point na yun. Mga ganun lang naman. May mga sitwasyon na unfinished pagdating sa connection. Hindi ko alam kung sa part mo o sa part niya, pero may unfinished business ako nakikita dito. Andun naman yung pagpapahalaga. Isa lang talaga sa inyo masyadong ang dami niyang iniilusyon or handula yung point na meron lang siyang pinagpupuyatan na sitwasyon. Hindi ko alam kung ano yun. Pero when it comes to happiness and love, nandito naman kasi love kasi nandito si Ten of Cups. Yun na nakikita ko dito, no? And then also, medyo may mga darating lang na konting struggle in life na siguro may mga bagay lang na hindi makapag-desisyon o kaya is may mga difficult decision na gagawin sa iba sa inyo, sa part mo o sa part niya, o kaya naman kung LDR kayo, pwedeng nahandun yung point na may mga kaba o may mga gustong sabihin na hindi masabi, pwedeng mga darating kayo sa point na yon. Yun na nakita ko ha sa mga LDR. Medyo habaan mo lang din yung pasensya mo pagdating sa connection, ano, kasi medyo may mga struggle lang na pagdadaanan ng bawat isa ang relasyon na ito. Pero hindi ko naman nakikita na separation, wala. Medyo struggling lang. Sa family, ganun din. No, sa nakita ko dito, baka may mga tampuhan na maganap o mangyari. Ganyan. Pagkairita. May mga unhappy situation. May mga sitwasyon kasi na parang hindi magsi-same page. Ganyan. Your money this week. Virgo, okay ba bahay nyo? Kasi parang may nakikita ko, hindi ko alam kung yung bahay mo sira, masisira, or may papaayos ka ba? Bibili ka ba? Parang may mga problema related to a house eh. Tapos iba dito related siya sa family. Ang nakita ko parang may issue or may ganun ako nakikita. Money. Sana wala, no? Or kung meron man, action na nyo na kaagad kasi para hindi lumaki yung situation. Your money. O ba? Nalo. San ka? Okay. Pagdating sa money mo maganda yung money mo kasi there's a growth situation, Ako nakikita sa'yo, trabaho and money to ba? There's a growth, ako na nakikita sa'yo, handun din yung abundance, Sebasinyo renewal to, no? Renewal situation, ganyan. Andun din yung achievement, happiness, and fulfillment. Maaaring may mga ma-achieve ka, ako nakita, or handun yung point na pagtatapos, no? Ng situation. Kaya sabi ko, diba, para may paggaang ng sitwasyon mo this time, kasi andito na rin si 88. Andun na yung point na may mga bagay ka daw na ikaka-excite. Pwede rin kasi na may mga pagkakagastusan ka, kasi may mga excitement situation, maybe traveling, or mga new plan na situation na ikaka-excite mo na magkoconnect yung pera na pwedeng lumabas, pwedeng yan sa point ngayon. O sa iba naman sa inyo is may mga bagong tao ka na makikilala or may mga bagong tao na kukonect sa'yo na pwedeng makatulong sa'yo related to a money. Pwedeng na sa point na yun,
Sa money mo is yung iba naman sa inyo is meron daw, pwedeng iba kasi sa inyo may mga new opportunity or may mga trabaho or bagong pagkakaperahan o kaya is may mga new idea kayo na gagawin para mag-growth palalo yung kaperahan nyo o yung trabaho nyo o kung ano yung meron sa inyo. This is also the development situation to yan. Yun. O kaya may iba sa inyo is may mga creativity daw kayo na gagawin na maaring yun yung makakatulong sa inyo sa paglago na iyong kaperahan. Pero abundance coming 3 days, 3 weeks, or 3 months, maybe may blessings na darating sa iyo. Pwedeng sa iba, 3 days, sa iba, 3 weeks, sa iba, 3 months, pwedeng nando sa nakapaloob dun sa sitwasyon na yun. Ako nakikita sa iba sa inyo. Pero may paglaya no? Hardship ending to sa nakikita ko dito. Sabi sa inyo kasi nagkakaroon na kayo ng pagsasaayos May mga bahay kayo na inaayos, parang ganun. Either money or isinasaayos mo na yung pag-manage na iyong kaperahan. Yun na nakikita ko dito sa iba sa inyo. Transformation. May paglipat Hindi ko alam in what way yung paglipat. May nakita kong paglipat. Ipasok mo na lang yung sarili mo doon. Arigato namaste, God bless.